Ibinunyag ng Commission on Audit na kulang ang mga dokumentong isinumite ng OVP pagdating sa paggamit nito ng confidential funds. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano pa ang naganap sa Day 11 ng impeachment trial? Pinky, nakarating na sa Senate Impeachment Court ang pangalang Mary Grace Piatos matapos ilahad ng isang state auditor na isa siya sa mga pumirma sa acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa kanilang ahensya. Pero bago yan, ipinaliwanag muna ng COA witness kung ano ba ang intelligence at confidential funds at para saan ba dapat ito gamitin. Nakulangan ang Commission on Audit sa mga dokumentong isinumite ng opisina ni VP Sara pagdating sa paggamit ng confidential funds nito. Nagsumite raw kasi ang OVP ng acknowledgement receipts kaugnay ng paggamit nito ng 125 million peso worth of confidential funds. Pero walang sales invoice ang mga ito. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine? Hindi naman po siguro confidential kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan? Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga groceries. Katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Kahit daw mga hardware store na pinagbilhan ng mesa at upuan ng OVP, kailangang pangalanan dahil hindi naman ito confidential. Tinangkang ipatanggal ng defense ang bahagi ng testimonya ng state auditor na si Attorney Roderick Wamiel dahil wala raw siya sa posisyong magbigay ng ganitong interpretasyon. Wala naman daw kasing nakasaad sa mga probisyon ng Joint Circular Memorandum 2015-01 na nagsasabi ng saklaw ng paggamit ng confidential at intelligence funds. Pero nanindigan ang House Prosecution. Una na kasing ipinaliwanag ni Wamiel kung ano ba ang Confi at Intel funds. Sa bisa ng memo na nabanggit, ang Confi funds ay ginagamit para sa secret operations ng mga ahensya, habang Intel funds naman ay para sa national security intelligence operations ng military, uniformed services at otorisadong Intel practitioners. Kalaunay nagdesisyon si Presiding Officer Cheese Escudero na huwag i-strike off the record ang pahayag ni Wamiel. Sakop ng liquidation documents ang kabuang 500 million pesos na confidential funds ng OVP, 125 million noong 2022 at 375 million noong 2023. Kabilang dito ang 125 million peso allocation na ginastos lang sa loob ng 11 days mula yan December 21 hanggang 31, 2022. Nasa 10 milyon nito ay payment of reward na hindi naman daw nasuportahan ng mga dokumento ayon sa COA. Meron ding lumabas na 40 million worth of medical and food aid, habang 10 million din sa travel funds. Sabi ni Wamiel, sa higit isang dekada niyang nakatalaga sa COA, si VP Sara lang daw ang tanging bise na may Confi funds appropriation. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sa tatlong DepEd secretaries na sakop ng panahong sinuri ni Wamiel, si Duterte lang din daw bilang kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds appropriation. Nasa 112.5 million ang Confi funds ng DepEd sa loob ng tatlong quarter ng 2023. Tig 37.5 million pesos ito. Pinky, nagsumite ang OVP ng acknowledgement receipts sa COA bilang patunay sanang nagamit itong confidential funds nila. Pero nakulangan ang COA rito. Ilan sa mga signatory nito ay nagngangalan ngang Mary Grace Piatos. Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines.
Kasama rin sa recipients umano ng OVP Confi Funds ay tumanggap daw ng bayad para sa purchase of information o payment of reward. Bukod kay Piatos, kasama rin ang isang Renan Piatos at Patty Ting. May ilan ding pangalang pumirma ng acknowledgement receipts pero nasa labas na raw o hindi pasok sa audit period na sinusuri ng COA dahil imbes na December 2022, may petsa ang kanilang mga pirma ng December 2023. Kasama riyan ang isang Andy Lim at Alejandro Piquet. Pinky. Hana, meron bang update tungkol sa identity nitong si Mary Grace Piatos? Napag-usapan ba sa trial kanina? Pinky, doon sa mismong trial, hindi na pag-usapan itong existence ni Mary Grace Piatos pero after the impeachment trial itself ay nagbigay ng panayam itong si Attorney Lorna Capunan at sinabi niya na ilang restaurants na raw na nakilala dahil nga doon sa pangalan na Mary Grace Piatos ang kinainan niya pero hindi pa raw niya mahanap itong sinasabing Mary Grace Piatos at sa panig naman ng House Prosecution, sinabi nila na medyo premature pa raw ngayon kung kukonsidera na itong Mary Grace Piatos nga ay fictitious at sa panig naman ng defense, sinabi nila na meron silang isang testigo na sasagot naman doon sa naging information about Mary Grace Piatos. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.